So alam kong marami ang naki-curious sa inyo mga idol kung magkano na nga ba talaga ang electric bill ng isang household na naka-solar setup. So sa video na ito mga idol, ipapakita ko sa inyo kung magkano na nga ba ang electric bill natin ngayong nakapag-upgrade na tayo ng solar setup na DE. No? Pero bago tayo dumiretso mga idol sa pag-reveal ng ating electric bill, backstory muna tayo kung bakit or paano tayo nagsimula sa pagsosolar. So way back 2017 nga mga idol, simula nung natuklasan ko yung tungkol sa solar. Halos wala pa tayong kaalam-alam nun, talagang nag-search pa lang tayo, nagbasa-basa hanggang sa nagkaroon tayo ng konting knowledge at eto na nga ang pinakaunang solar setup natin, 12 volts na solar setup. So yung load lang natin noon is isang ilaw lang. Dahil nga palaging brownout out sa area namin, tapos meron pa akong baby, so naisipan ko na gumawa kahit small setup lang. Napakalaking bagay mga idol, yung meron kang small setup na sa tuwing brownout meron kang nagagamit, no? So, hindi ka nangangapa sa dilim. Yung kasi ang naging problema ko noon, kaya pinag-aralan ko talaga mga idol yung pagsosolar. Kaya naman hanggang sa paunti-unti is na-upgrade ko ito hanggang sa nagkaroon na or nakagamit na tayo ng inverter, which is yun nga, naglalabas na ng 220. Ngayon, ang pinakaunang load ko noon sa aking 220 is yung TV lang. So TV lang at saka ilaw, tapos clip fan na isa mga idol. And then yun na nga, simula na nung nakalipat na kami dito sa aming sariling naipatayong maliit na bahay, sabayan ko na rin may upgrade mga idol. Nasubukan kong gumamit ng dual na MPPT, isang 40 ampere, isang 60 ampere, hanggang sa unti-unting may upgrade mga idol. Nakapag-upgrade naman tayo ng 24 volts. So nung mga araw na yon mga idol is unti-unting naikabit yung mga appliances namin sa solar. So yung electric bill namin dito nun, hindi siya totally na-cut off. Kasi unti-unti yung upgrade natin. So unti-unti ring nailagay pa isa-isa yung mga appliances namin dito. Hanggang sa nasubukan ko na ang off-grid at saka hybrid. And then ito na nga, pumasok na si SRNE, yung pinakauna kong nagamit na hybrid na inverter mga idol. So nung time na to, nakapag 24 volts na tayo, hybrid na yung ating inverter. Kaya lang, yung nagamit ko kasi ng mga idol na hybrid na inverter is yung old model, which is yung kanyang VOC is hanggang 100 volts lang. So medyo bitin yung pwede kong maipasok na panel. Kaya gumamit ako noon mga idol ng parallel mode na charging, no? So meron tayong external MPPT na meron siyang solar panel na nakakabit. Tumutulong yon sa hybrid. Dalawa sila. And then pagkatapos nung hybrid na inverter, gumamit na rin tayo ng Dongjin. Pagkatapos nung Dongjin, hindi ko nga lang kasi nagawan ng video mga idol yung nagamit natin Dongjin noon, no? So 4.5 kilowatt yun, 24 volts pa rin. Okay naman si Dongjin. And then ito na nga, napunta na tayo sa DE. So hindi ko pa kayo nabibigyan ng video natin mga idol regarding dun sa DE na ginamit natin kasi this last few months is talagang medyo busy, maraming mga ginagawa. So gusto ko kapag gagawin ko ng video yung gamit nating inverter na DE, yung talagang mabibigyan ko ng tamang oras para maibigay ko sa inyo yung mga tamang information na gusto niyo malaman, no? Anyway, back to the story mga idol. So 6 months ko na nagamit itong hybrid na inverter na DE, and then talagang napakalaki mga idol yung naibawas niyang electric bill. Kasi syempre naging 48 volts na tayo yung system natin. So galing sa 12 volts, 24 volts, and then ngayon 48 volts. Ang pinagkaiba kasi mga idol sa 48 volts is mas mapapagaan yung system mo, which is yung solar setup, na magpagana ng mga appliances na mas mataas. Ibig sabihin, mga heavy loads na talaga. Kagaya ng mga electric kettle, plancha, induction cooker,
at saka mga iba pa na talagang matataas. Though sa 24 volts mga idol, doon sa ginamit kong SRNE noon, kaya naman yung mga electric kettle at saka mga aircon mga idol, no. Pero syempre hindi mo naman sila mapapagana ng sabay-sabay dahil nga yung gamit ko lang noon is limited lang 3 kilowatt. So kapag nagsabay yung mga yon is medyo aaray din yung ating gamit na inverter, no. So yung gamit natin dito ngayon is 5 kilowatt old model na DE o 48 volts. Syempre bago nyo malaman yung ating electric bill is kailangan nyo munang malaman yung specification ng solar setup natin. Kasi importante ito mga idol, kung bini-visualize nyo sa inyong sariling load or kino-compare nyo yung load ko para siguro sabihin nyo magkaroon kayo ng idea. So ito yon para magkaroon kayo ng idea, no? Kung magkano yung magiging electric bill nyo kung ganito yung klaseng solar setup at ganitong klaseng load yung pagaganahin nyo. So ito, simula tayo sa inverter, 5 kilowatt 48 volts yung inverter natin. And then yung battery natin syempre LiPo4 na 48 volts BYD dito mga idol na 200 Ah. And then syempre yung panel natin mga idol is 5 piraso na 590 watts. So dito sa ganitong klaseng solar setup mga idol, ang pinapagana ko dito is dalawang klaseng washing machine, yung spin dryer, tapos yung mismong washing machine, yung umiikot-ikot na ano. And then water pump. Yung water pump natin is 220 na mga idol na mas maliit pa. Booster pump lang yan mga idol na ano, parang 12 volts din kapag umandar. Yung consumption niya is nasa 300 watts. Yung maliit lang booster pump. And then isang ref, tapos isang induction cooker na 2 kilowatt, isang plancha, CCTV, and then LED TV, dalawang 220 na clip fan, tapos dalawang electric fan na DC, isang aircon na non-inverter na 0.7 horsepower, tapos isang aircon ulit na non-inverter na 0.6. Ayan. So yan yung mga pinapagana natin dito. Ay meron pa pala yung rice cooker mga idol. Ayan, na 400 watts yung 1 liter. 1 liter ba yun? O 1 liter. So dito mga idol, hindi yan sabay-sabay lahat na gumagana. Lahat-lahat, no? As in totally. Kasi siyempre, kung kukumpitin natin lahat yan, napakalaki. So kulang yung 5 kilowatt. Ang ginagawa kong discard diyan is nagkakaroon ako ng konting time management sa paggamit para hindi naman mabugbog yung inverter natin at saka yung ating battery mga idol. Hindi ko muna ka-solar ka na, ay sige-sige ka na sa gamit. Talagang pagsasabayin mo na. So meron din tayong limitation. Hindi porket naka-solar ka na ay sige-sige na. So meron tayong time management sa paggamit. Kagaya na lang yung aircon mga idol, no. So 2 piraso yung aircon namin. Pwede naman siyang magsabay na 2 umandar. Okay lang 'yun, walang problema. Mapatanghali or gabi. Ang problema lang, wag lang magsasabay dun sa induction cooker. Tapos dun sa mga plancha kasi napakalaki ng induction cooker. 2 kilowatt, tapos plancha, tapos yung rice cooker. So ang ginagawa ko, patatapusin ko man magluluto muna kami sa rice cooker at saka sa induction cooker. Pwedeng magsabay yung mga washing machine dito. Pagkatapos nun, pwede na kaming gumamit ng aircon mga idol. So dito sa aircon namin, sasabihin ko na lang din para magkaroon din kayo ng idea. Non-inverter ito mga idol, no. So ang usage namin dito sa daytime is wala kang problema basta maaraw. Sige lang, walang problema. Simula ng alas 7, diretso na yan hanggang alas 4. So magpapahinga lang kami bandang alas 12 ng tanghali kapag magluluto. So pagpapahingayin namin yung aircon. Then magpapahinga ulit yung aircon bandang alas 5 pag magluluto ulit kami.
Pagdating ng alas 8 mga idol ng gabi, diretso na yan hanggang alas 4 ng umaga. So kung kaparehas nyo ako ng load mga idol, ay dapat kailangan mo dyan is 200 Ah na baterya at 5 pirasong solar panel. So pagdating naman dito sa ating electric bill mga idol, ito yung naging electric bill ko dito sa aking solar setup. So take note mga idol, this is last November yung electric bill ko, October at saka November. So nagkaroon tayo dito ng 244 pesos na electric bill noong November mga idol. November itong electric bill ko na ito. So ang nagamit ko lang is 5 kilowatt hour. Ito lang. Kaya lang ito kasi mga idol, kaya ganito kalaki ito, 244. So tatlong buwan to October, November. Ay hindi. Tatlo ba ito? Oo, tatlo mga idol. So September, October at saka November. 244 pesos. Kaya pala malaki kasi tatlong buwan mga idol yung binayaran ko dito, tapos nagkaroon pa ng interest dahil hindi ko rin naasikaso na bayaran mga idol. So ayan, 244 pesos. Actually, ang nagpalaki na lang dito is yung interest isa lang pala yung interest, 5 pesos ito. So ang bill ko nung September is 119 pesos, October is 67 pesos, and then November is 57 pesos. So napakaliit na lang Ito, 5 kilowatt hour lang. Tapos ang power rating namin dito mga idol is 10 pesos yung binabayaran namin dito per kilowatt. Etong September, ito na yung mga araw na kasi 6 months ko pa lang nagagamit nung simula nung nag-upgrade ako ng DE, 6 months ko na nagagamit. Halos nagtuloy-tuloy na yung pagdagdag ulit ng mga appliances na pinapagana ko. Gagaya nun, yung aircon naging 2. So dati nung 24 hours ako, wala pa akong aircon mga idol. Tapos netong naman, December, ito na yung aking electric bill, 48 pesos. So ang kilowatt hour use ko lang is 4 kilowatt hour, and then yung power rate ko is parehas pa rin. Ayan, 48 pesos. Dito sa mga idol, dito sa solar setup ko, wala akong AC in. Kasi gusto ko talaga as much as possible is makatipid talaga ako sa electric bill ko. Kaya nga lang, kaya meron pa tayong binabayaran na ganito kaliit kasi meron pa akong dalawang saksakan or dalawang outlet mga idol na hindi ko pa naisali sa solar So minsan kapag nakakaligtaan nila, doon sila nagsasaksak ng plancha, tapos yung electric fan na 2. Ayun, kaya meron pa tayong binabayaran. Ngayon, kung mahirap ko siguro, ililipat ko na lahat sa solar para totally wala na. Though hindi ko pa kasi tinanggal mga idol yung grid ko. So siguro tatanungin nyo, kayang-kaya naman ng solar yung load ko, bakit di ko pa lang tanggalin, no? So ganito kasi mga idol. Kaya meron pa tayong grid, kaya hindi ko pa pinapatanggal. Kasi once na nagkakaroon ng problema yung solar setup, anytime pwede kong pihitin yung aking ATS or automatic transfer switch papunta sa Nobelco. So wala pa rin tayong power interruption. Just in case man na magka-problema, meron pa rin tayong magagamit. Kasi hindi naman natin masasabi. Ngayon, kung tatanungin nyo naman ako kung magkano yung nagastos ko dito sa aking solar setup, hindi ko kasi kayo mabibigyan ng presyo mga idol kung itong solar setup po ang pagbabasehan natin. Kasi itong mga piyesa ng aking solar setup, lalo na dun sa inverter at saka dun sa baterya, is nakuha ko lang ng bargain price sa aking tropa. Pero kung gusto nyo magkaroon ng idea kung magkano yung magagastos talaga
sa ganitong klaseng solar setup, 5 kilowatt na hybrid na inverter, tapos 200 Ah na baterya, 5 pirasong 590 watts na solar panel is approximately, hindi ito yung pinaka price niya, pero bibigyan ko kayo ng bracket na price mga idol, no? Ang gagastusin dyan, kung materials only, walang labor, sabihin na natin materials lang, siguro gagastos kayo dyan mga idol ng 200,000 yung gagastusin nyo. Wala pang labor yan. So pagdating naman dito sa ROI or return of investment mga idol, para sa akin, hindi ko yan iniisip mga idol. Kasi bago ako nagkabit ng solar setup, simula pa lang nung 12 volts pa lang yung aking solar setup mga idol, tinatakbo na sa isip ko na itong gagawin kong solar setup. Kasi alam ko na mga idol noon, alam ko na malaki yung aking gagastusin kapag pinasok ko ang larangan ng solar. Lalong-lalo na ako ay isang DIYer. Alam ko malaki yung magagastos ko. Kasi noon pa lang talaga mga idol is napakamahal ng mga materyales. Para sa akin mga idol, hindi ko na inisip yung return of investment. Kumbaga siguro bonus na lang kung maaga ko man na mabawi, di maganda, bonus na lang, no? Kaya lang siyempre, kapag ganito kasing household na ang pinag-uusapan sa solar mga idol is medyo matagal yung kanyang return of investment. Kaya para sa akin, bago ko sinimulan itong project nito is para talaga sa convenient ng aking pamilya, kaya ako nag-solar. So okay na sa akin mga idol yung kapag brownout is kami merong kuryente, hindi nangangapa yung pamilya ko sa dilim, hindi naiinitan, hindi nagpapawis sa gabi, lahat kung mainit, okay na ako doon. Napakalaking kasiyahan na yun sa akin, napakalaking ano na yun, considered as ROI na yun sa akin mga idol. Kasi sino ba naman hindi matutuwa pagka brand out, no? Hindi naman sa pinagdadasal mga idol, pero nakakatuwa kasi sa nakakagaan sa loob na yung DIY ko is ang laking impact, ang laking tulong sa pamilya ko, no? Siyempre proud tayo sa ano natin. Proud tayo sa sarili natin na na-achieve natin yung mga ganitong klase achievements sa ating buhay, no? Lalong-lalo na nung ano mga idol, nung may mga bagyo na dumaan dito sa amin, especially itong si last na bagyo as 2025 bagyong Yuan dito sa Biskaya mga idol, talagang bumagsak kami dito, halos 2 weeks na walang kuryente. So doon pa lang mga idol is napakalaking ROI na para sa akin dahil halos kami lang dito ang may kuryente, no? Pero syempre hindi naman natin pinagdamot, nagpa-free charge tayo mga idol hanggang sa naitayo yung mga poste at nagkaroon ulit ng kuryente. So ganun yun mga idol, yung benefits ng solar is okay na ako dun. Yung benefits ng solar sa akin, okay na ako dun, masaya na ako dun, natutuwa na ako. Lalong-lalo na yung misis ko nung brownout is nakakapag-ano pa rin siya, nakakapag-review dahil yun may kuryente. So kung gusto niya talagang pawiin ang ROI kaagad, is samahan nyo ng negosyo. Naglagay kayo ng frozen goods, bili kayo ng mga chiller, benta kayo ng frozen goods. Ayan, madali nyo lang yan mga ano dyan. O kaya magbenta kayo ng ice cube. Ayun. So eto, ayan mga idol yung ating electric bill dito sa ating solar setup. Kung meron kayong mga katanungan regarding dito sa ganitong klaseng setup or kung anong kailangan yung solar setup, mag-comment lang kayo sa ibaba mga idol at sasagutin natin yan. So ayun lang mga idol, maraming salamat sa panonood and see you on our next video.